Para pala sa inyong mga baguhan pa lang na nag-alagang manok nagpapalahi tulad ko, hindi naman talaga tayo lugi dito sa ating ginagasto sa pagmamanok, sa pag-alaga natin. Kumikita naman talaga tayo kapag maayos na pagkapili natin ang gagamitin nating babaeng lalaki na kuhaan nating lahi pang materialis. Kasi kapag ang isa kainahin naglabas ng maraming magiging anak na babae, lugi tayo. Kasi sa mga babae, alam nyo ba, pipili lang naman tayo diyan ilang piraso, dalawa o isa. Parang gagamitin natin din na pang materialis. Yung iba niya na mga babae, kung magbinta man tayo, mababa ang presyo sa mga inahin ikumpara sa mga lalaki. Yung iba niyan, pinapaluto na lang natin pang ulam. Ang mga lalaki kasi, kung marami ang magiging lalaki na i-produce na anak sa ating mga inahin, doon tayo bumabawi, kumikita tayo. Halimbawa, sa 20 magkapatid, nag-ilagaan nating sisiw, kung ang magiging lalaki 15 piraso, di na tayo lugi, kumikita na tayo doon kapag magsiglakihan na yan, kung makapagbinta na tayo sa 15 piraso na naging lalaki, 5 lang ang babae. Kapag ang 20 piraso kasi na inalagaan nating sisiw, kung 5 lang ang magiging lalaki, luging-lugi na tayo sa ating ginagastos. Dahil sa mga babae, hindi tayo kumikita doon. Kung magbinta man tayo, mababa ang presyo sa babae ikumpara sa lalaki. Dahil ang lalaki talaga ang binibili sa mahilig sa industriya sa laro sa manok. Hindi babae ang binibili nila, hindi babae ang ginagamit sa pag-entry-entry sa industriya sa laro sa manok. Lalaki ang ginagamit sa panglaro. Kaya ang lalaki ang may kamahalan dahil ang mga lalaki, iyan ang laging binibili sa namimilig manok, hindi ang babae. Kung may ilan-ilan man na bumibili ng babae, kuhaan lang niya yung lahi. Yung mga bloodline na yan, kung kumukuha man sa iyo ng babae bumibili. Kung makabili man yan ng babae sa iyo, hindi na yan bumabalik-balik pa nga, babae ang bibilhin pa niya uli. Lalaki na, kung bumabalik man yan siya, lalaki na rin ang bibilhin niya. Kung pabalik-balik man yan sa iyo, kasi nagustuhan ang mga record performance sa mga alaga mong mga manok palahi mo, lalaki ang lagi niyang binabalikan na bibilhin, hindi babae. Isang bis lang yan o 2 bis lang bibilig babae sa iyo. Pero sa mga lalaki, babalik-balik yan basta magustuhan niya ang performance sa mga palahi. Yan totoo. Kaya sa lalaki tayo kumikita. Kasi sa babae, pahirapan kang makapagbinta ng magandang presyo. Pero sa lalaki, kapag maganda ang pag-alaga mo, maayos ang pag-alaga mo, maganda ang pagkapili mo sa gialagaan mong mga bloodline, linyada sa kamanok, kumikita ka sa mga lalaki. Hindi tayo lugi sa lalaki sa totoo lang. Kung mayroon man tayo mga reject na lalaki, ilan-ilan lang naman yan ang lalabas na reject, mabinta pa nga kahit reject na lalaki. Kaya lang, para sa akin, kapag reject na lalaki, may mga diferensya na yan, may mga kapansangan na hindi ko na ibinibinta yan sa namimilig manok sa akin dahil mahiya ako. Dahil gusto nga nilang kumuhag lahi sa manok ko tapos bibigyan ko pa sila ng bulok, yung mga reject na lalong-lalo na yung namimilig manok sa akin na sasabihin nila na gagamitin nila ng pang suhits. Hindi ko nagbibigay sa kanila ng mga manok ko nga reject na. Sa reject kumikita ka kapag mandadaya ka na magbibintag manok. Kahit reject, sabihin mo okay ito, maganda. Siyempre bibili nila sa tamang presyo, magandang presyo yan. Pero reject, makonsensya naman tayo dahil naintindihan natin ang namimilig manok na kayang may tiwala siya, binibili sa atin yung manok na yan dahil alam niya na maayos tayo, mahusay tayo na mag-alagang manok. Kayang iniwasan ko ang pagbibinta ng mga reject kasi nakakasira yan sa ating nag-alaga mismo manok. Dahil malaman din yan na reject ang ibibinta natin sa kanila. Dahil habang tumatagal na ilagaan nila yan, mapapansin nila na reject pala itong ibinibigay sa akin. Mahal pa man ang pagkabili ko nito. Alam mo ba,
Iyan ang ikakasira sa ating nagpalahing manok ng alaga ko nagbibinta tayo kapag pati reject ibibinta natin sa presyong kasing presyo sa mga hindi reject. Kung may bibili mag-reject halimbawa sa akin kung gustuhin niya pero tinapat ko sinabihan ko iyan reject yan. Kaya kung gusto mo ibigay ko ng presyo pang budget meal yan dahil reject, nagtapat ako sinasabi ko ang totoo na hindi na pwedeng gagamitin yan na mag-entry ka ng 2 hits dahil reject. Kung gusto mo man na bumibili ng gagamitin mo nga pang 2 hits, mayroon akong hindi mga reject, mga pili ko. Yan ang ibibigay ko sa iyo kapag magkasundo tayo na sa tamang presyo. Pero kung ang budget mo gusto mo lang ang reject, nasa iyo na yan. Basta sinabi ko na sa iyo na yan reject, hindi yan pwede nagagamitin sa pang 2 hits. Ganyan ako, tapat ako sa aking mga kaibigang namimilig manok sa akin. Kahit kailangan ko ang pira, lahat naman tayo nangailangan ng pira, pero hindi ko gusto na makapira ako, na nandadaya ako sa aking kapwa na bumibiling manok sa akin dahil may tiwala sa mga palahi ko tapos reject ang ibinibigay ko. Hindi ko ginagawa yan. Kung may nakabili man sa akin ng reject pero sinabi ko na yon sa inyo na iyan reject ko yan, hindi ko na dapat yan na pambinta pero ginusto nyo, wala akong magagawa. Ibinibigay ko sa inyo sa presyong mababa pangbalik sa gastos na aking pinapakain lang yan sa kanila. Yan lang, maraming salamat ulit sa pagmanood. Sana mayroon kayong kunting mapulot o matutunan na kapwa ko mahilig mag-alagang manok, na sa pag-alaga nating manok pinagkikitaan natin, pinaka-extra income. Dapat maging honest, tapat tayo sa namimilig manok sa atin para naman na hindi lang tayo ang masayahan na kumikita tayo, masayahan din ang bumibili sa atin dahil ang ibinibigay natin na alaga nating manok sa kanilang ibinibenta natin sa kanila hindi reject, maganda, mahusay, maayos na maglaro. Yan lang, bye bye.